Alright mga kagrasa, welcome back sa ating panibagong vlog. Ito yung part 2 ng ating pag-overhaul ng transmission ng automatic sa forklift. So itong binabaklas ko dito ay ito yung tinatawag na charging pump. So ito yung bomba ng ating ATF sa transmission. So dito ay kailangan nating i-check kung okay pa ba habang ito ay nakabaklas. So kailangan itong ginagawa ko, chine-check ko kung yun ba'y okay na, kung walang mga gas-gas, kasi kapag ganitong charging pump mga kagrasa, ano yan, masilan yan kumbaga. Pagka meron kayong nakikita na medyo may guhit na, so kailangan na nating palitan yan dahil kumbaga pag may guhit na kasi yan, mahina na yung pressure ng ating charging pump. Nakaka-apekto sa pagtakbo kapag ito'y tapos. So dito ay bubuuhin ko na yung ating clutch hub. So lahat ng gagawin dito mga kagrasa, ito yung pinaka-crucial kumbaga. So dito bibigyan ko kayo ng idea kung paano bubuuhin, at saka kailangan wala kayong mali dito, hindi kayo magkakamali. Siguraduhin yung walang back job, dahil kapag kayan nag-assemble kayo ng clutch hub at mayroong problema dahil sa pagkabit naputol yung o-ring, may mga sablay, lahat ng pagod nyo dyan uulitin nyo lahat yan kapag kayan ay nag-back job. So yun, payo ko sa inyo, tingnan nyo lang kung paano ko siya bubuuhin. So yun, pinapakita ko sa inyo para kapag kayo ang gumawa, meron kayong guide or idea. So ayan, nilalagay ko na yung check valve na bulitas na maliit. So para hindi siya malaglag, tinakpan ko siya ng kaunting grasa para pag itinaob yung bulitas hindi siya malalaglag. So ayun, meron na kayong idea kung paano gagawin kapag may mga ganyang senaryo. So ayun mga kagrasa, ang kabila ng clutch hub na yan is nabuo ko na. Bali, ang pinapakita ko sa inyo dito ay yung kabila lang. Pero pagbuo doon sa kabila at saka dito is same procedure lang. So ayan, kakabit na natin yung piston. Ayan yung tinatawag na piston. So ingatan nyo talaga na hindi ma-damage yung o-ring kapag nag-assemble. So kumbaga sa kailangan take 1 lang, walang take 2, dahil kapag nagkamali ka rito, laglag yung balikat mo sa pagod dahil uulitin mo lahat yon. So dito ay ingatan yung maigi para walang magiging aberya. So ang naikabit ko na yung dito, yung ating piston. So kapag ganito naman mga kagrasa, medyo ang mahirap lang dito ang pagkabit ng lock ng ating return spring ng ating piston. So medyo matigas din kasi yan, kaya kailangan ko ng rescue. Papatulong ako pagdiin para maikabit ko yung circlip. So ayun, pinapadiinan ko lang sa mga kasamahan ko. Ayun, at ako yung nagkabit sa circlip lock. So ayun, yun lang yung medyo mahirap dyan. So dito, pag nagbuo na kayo, pag kinakabit yung ating clutch lining, so salitan lang naman yan mga kagrasa. Center plate, clutch lining, center plate. So 5 piraso lang yung ating lining. Basta salitan lang yan. Merong center plate, hindi pwedeng pagsamahin mo. So ayun, dito ay ina-align ko muna yung mga lining na 5, kasi may gear yan mga kagrasa, kailangan naka-align. So bago nyo ikabit itong circlip lock dito sa center plate natin, yan na yung lock ng ating clutch hub. Yun, nabuo na. So pagkatapos nung maikabit yung lock, papasok na natin yung gear. Alright, so habang binubuo ko yan mga kagrasa, kung paano ko ginawa, nakikita nyo.
sana meron kayong nakuhang idea. So habang binubuo ko yan, nais ko lang batiin sa mga supporters ko, kay Kung Koy's Mix Vlog, kay paring Jojo Beltran, shoutout, kay WGL Official, tapos kay Dance TV 30. Maraming salamat sa suporta kay Dan Mechanic Vlogs. Alright, kay sa mga Kagrasa Riders, shoutout sa lahat ng Kagrasa Riders. Medyo busy tayo ngayon, kaya susunod na tayo mag-rides kapag medyo bakante. So yun, dito mga Kagrasa ay papakita ko kung paano ko siya buuhin. So ayun, pagkatapos ay kinabit ko na dito sa ating transmission base. So kailangan nyo pagsabayin nyo yung dalawang gear na yan, dahil hindi mo pwedeng isa-isa ang kabit, kailangan sabay yung dalawa. So pag naikabit nyo na, iyon, basta tatandaan nyo lang naman yan kung paano nyo binaklas, kasi ang pinaka-crucial na ginagawa dyan ay yung pagbuo ng ating clutch hub. So dito ay ina-assemble ko na yung ating transmission. Dito solo tayo dito, dahil wala akong mga kasama dyan, dahil nasa kanya-kanyang trabaho. So bali dito kasi kung kaya naman na mag-isa, kakayanin. So ayan, wala man lang katulong magbuhat. Tsaga-tsaga lang. So habang binubuo ko yan mga Kagrasa, shoutout kay Arnold Francia, maraming salamat sa suporta. Kay Alvin Aurea ng Tacloban, Leyte, kay WGL, kay Brian, kay Junicio Gislani, shoutout. Reggie Laplano, Jerome Cabaya. Alright, maraming salamat sa suporta. Sana wag nyong kalimutang mag-subscribe kapag nakakuha kayo ng kaunting idea dito sa aking munting vlog. Alright, so yun mga Kagrasa, ito na yung bagong charging pump. So ito naman yung torque converter. So pinalitan ko na yung torque converter para hindi na tayo paulit-ulit, dahil kapag binaba nyo yan mga Kagrasa, ayan yung unang ikabit nyo, tapos bago yung makina. Bali kasi kapag nagkamali kayo dyan, lahat ng pinagagawa nyo uulitin nyo yan kapag nag-back job. So siguraduhin nyo lang talaga na hindi kayo mag-back job or hindi kayo uulit, walang leak, dahil kapag tumagas yan, laglag talaga yung balikat nyo sa pagod, dahil lahat ng ginawa nyo is baliwala yon, uulitin yon. Saka bukod doon, pati yung siyempre pati gastos magbabago rin, dahil may mga back job nga. So yun ang iwasan natin mga Kagrasa. So yun, kinabit ko na yung torque converter. So ito ready to install na mga Kagrasa. Yan, medyo pag kinabit kasi yung torque converter, mayroon kasing ano yan, may guide kasi yan, tsaka kailangan may sakto mo ng kabit yung ating charging pump. So ito, chine-check ko kung swabe ba yung ikot. So pagkatapos mahigpitan lahat, ito na, sasampa ko na, dahil nabuo na ang ating transmission. Iyan. So dito mabuti na lang at meron akong mga kasamahang mga mababait, tsaka kay paring Romeo Rojo, shoutout. Salamat sa pag-operate ng forklift. Kay Jonathan Balili, shoutout. Yon, dito ay sinampa ko na yung ating gearbox assembly. So ayan yung una kabit. Pagkatapos nyan ay yung makina. So isipin nyo na lang mga Kagrasa, kung kayo ay mag-back job o magkamali, so ang dami nyong gagawin bago nyo maulitin kung sakaling may leak or
hindi gagana kapag tinesting. So yun lang, isipin nyo, napakahirap na dahil sa dami ng gagawin, magiging useless lahat yun kapag kayo ay nag-back job. So sa tulong ng aking vlog, meron kayong makukuhang idea dito. So sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, comment na rin kayo mga kagrasa kung meron kayong gustong itanong. So yun, sasampa na natin yung buong makina. So ayan mga kagrasa, sa dami ng connection yan at saka masisikip na pag-install. So yun ang iingatan nyo talaga. So dito ay naikabit ko na yung ating makina. Ikakabit ko na lang yung plate doon sa may flywheel, connector ng ating flywheel papuntang torque converter. So yun, naisampa na natin. Kukumpletuhin ko na lang to mga kagrasa, lahat ng connection ikakabit. So napaka basic na lang. Dito ang gagawin, ito na at dumating na tayo sa portion na papaandarin na natin dahil medyo konti na lang, kompleto na. So ayan, titesting na namin paandarin para matesting yung transmission kung yun ba'y tulad nung sabi ko okay ba at saka hindi ako mag-backtab dito. Alright, yun, umandar na mga kagrasa. Yun, umandar na, pero kabado na ako dito dahil testing na yan kung yung ginawa ko ba okay. At saka magiging useless ba yung pagod ko dahil sa hindi gagana. Sana nga gagana to at magiging okay ang lahat. Alright mga kagrasa, sana meron kayong nakukuhang idea sa dito. At salamat naman at hindi ako nag-back job mga kagrasa. So ito, tinesting ko na, pinapatakbo na namin dahil tapos na. Atras muna pre, atras. Alright, ang operator dito ay si paring Romeo Rojo. Yun no, dali. So sana meron kayo nakuhang idea dito mga kagrasa. God bless at maraming salamat sa panunood. Thank you very much mga kagrasa sa pag-support sa aking munting channel. Comment lang kayo kung meron kayong gustong itanong. Alright, bye-bye. God bless.